Oh, kumusta? Ready na ba kayo para sa isang super exciting na kwento? Tungkol to sa isang batang hari, isang nawawalang libro at isang misyon na pwedeng magligtas sa isang buong kaharian. Tara, simulan na natin. Okay, imagine mo to ha, ikaw yung hari pero bata ka pa lang. Tapos, isang araw, may nakita kang isang luma at sikretong libro na sabi nila, yun daw ang sagot para mailigtas ang buong kaharian mo. Anong gagawin mo? Yan mismo ang simula ng adventure ng bida natin ngayon. So, kilalanin natin ang bida natin, si Haring Josiah. Grabe to, naging hari siya at 8 years old lang. Isipin mo yon. At hindi lang yan, bata pa lang, pinili niya yung gawin yung tama. Pagdating niya ng 16, buong puso niyang sinunod ang Diyos. Tapos, by age 20, sinimulan na niya yung tinatawag niyang great clean-up sa kaharian niya. Talagang hero in the making, di ba? Pero, syempre, may problema. At hindi lang basta-bastang problema, malaki. Kasi for so many years, yung mga naunang hari sa kanya, hindi sila sumunod sa Diyos. Kaya yung mga tao, nakalimutan na nila yung mga totoong utos. Ang sinasamba na nila, mga Diyos-Diyosang gawa lang sa bato at kahoy. At ang pinakamalala sa lahat, yung mismong official rulebook ng kaharian, nawawala. So, alam ni Josiah na kailangan may gawin siya. Hindi pwedeng ganito na lang. Kaya ang una niyang ginawa, ipinag-utos niya na i-repair, ayusin yung dakilang templo. At dito magsisimula ang lahat. So yun nga, naglilinis na sila, nag-aayos sa loob ng templo, tapos yung punong pari, si Hilkiah, habang naghahalungkat siya sa mga lumang gamit sa gitna ng alikabok, may nakita siyang kakaiba. Ano yun? Isang maalikabok napakatandang scroll, isang balumbong ng kasulatan. Matagal na tong nawawala as in kinalimutan na ng lahat. Pero ano kaya ang laman nito? Alam nyo, hindi ito kahit anong libro lang. Ito pala yung aklat ng kautusan. Para siyang yung nawawalang instruction manual galing mismo sa Diyos na nagsasabi kung paano ba dapat mamuhay. Isipin mo, isang napakahalagang kayamanan ang bigla na lang nilang natagpuan. Siyempre, pinabasa agad ni Josiah yan at sa unang pagkakataon, narinig niya yung mga salitang ito na ilagay daw ng Diyos sa harap ng mga tao ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Tapos sinabi, piliin ninyo ang buhay. Wow! Ang bigat nun, di ba? Sobrang powerful ng message. Pero habang tuloy-tuloy yung pagbasa, narinig din ni Josiah yung mga babala, yung mga matinding parusa para sa mga hindi sumusunod sa utos. At doon, parang biglang nag-sink in sa kanya. Teka, yung kaharian ko, ilang henerasyon na palang hindi sumusunod. Nako, nasa malaking panganib pala kami. Grabe yung reaksyon niya. Sa sobrang bigla at takot, pinunit ni Haring Josiah yung mamahalin niyang damit panghari. Ganon yung ginagawa nila noon para ipakita yung matinding kalungkutan at pagsisi. Ramdam na ramdam niya yung bigat ng sitwasyon nila. So ngayon, isipin mo, bata ka pa lang, nahari, takot na takot ka, gulong-gulo sa isip mo, anong gagawin mo kung ikaw si Josiah, ano kaya yung next step mo? Well, hindi siya nagpanik at nag-aksaya ng oras. Agad-agad tinawag ni Josiah yung mga top advisors niya, yung mga pinagkakatiwalaan niya at pinapunta niya sila kay Huldah. Si Huldah ay isang matalinong propeta. Kailangan kasi ni Josiah malaman ano bang sinasabi ng Diyos dito, anong mangyayari sa amin. At eto na nga yung message galing kay Huldah. Medyo mixed news siya May bad news at may good news. Ang bad news, parurusahan daw talaga ang kaharian dahil sa mga kasalanan noon at hindi na to mapipigilan. Pero, eto yung good news para sa kanya ha. Pero ikaw, Haring Josiah, dahil mabuti ang puso mo at nagsisisi ka, magiging ligtas ka. Hindi mo makikita yung parusang darating. So nung narinig niya yon, sa halip na matakot at sumuko, lalo pa siyang naging matapang. Gumawa siya agad ng isang napaka-bold na plano. Step 1, tipunin ang lahat ng tao sa templo. Step 2, basahin ng malakas yung buong aklat ng kautusan para marinig ng lahat. Step 3, gumawa ng isang seryosong pangako kasama ang mga tao na susundin na nila ang utos ng Diyos. At step 4, simula ng isa pang, mas malaki pang great cleanup. At nangyari nga. Narinig ng mga tao yung mga salita mula sa libro. Nakita nila yung passion, yung sincerity ng hari nila. At alam nyo kung anong nangyari?
pumayag silang lahat sa pangako. Isang napakagandang moment yon ng pagkakaisa at pag-asa para sa buong bansa. At itong great cleanup na to, hindi to biro, talagang all out siya. Ano-anong ginawa niya? Sinira niya lahat ng altar para sa mga false gods. Dinurog niya yung mga rebulto hanggang maging alikabok na lang. Giniba niya yung mga idolo sa tinatawag na bundok ng kasamaan. As in, nilinis niya ang buong lupain. At ito pa, yung pinakaastig, sinunog niya yung mga buto sa isang lumang-lumang altar sa Bethel na actually katuparan pala ng isang propesya, isang special message na sinabi 300 years ago. Grabe, di ba? So para i-celebrate tong bagong simula nila, tong pagbabalik loob nila, nag-organisa si Josiah ng isang dambuhalang Paskwa. Hindi lang to ordinaryong party ha, ito yung selebrasyon para alalahanin kung paano sila iniligtas ng Diyos noon. Perfect na perfect para sa new chapter nila. At nung sinabi kong dambuhala, dambuhala talaga. Sinasabi na yan yung pinakamalaki, pinakagrabe at pinakamakabuluhang selebrasyon ng Paskwa na nangyari sa loob ng mahigit 300 years, mula pa noong panahon ng mga hukom. Ganun siya ka-special. So, ano ba talaga ang nagpagawa kay Josiah na isang great king? Well, tingnan natin. Una, yung pagiging action-oriented niya. Kumilos siya habang bata pa. Pangalawa, yung humility. Nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos. Pangatlo, yung tapang niya. Grabe yung courage na kailangan para pamunuan ang ganong kalaking paglilinis. At syempre, higit sa lahat, yung faithfulness niya. Bumalik siya sa Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Kaya nga, sinasabi sa Biblia na walang haring naging katulad niya, bago man o pagkatatos pa. Pero, at ito'y isang mahalagang pero. Kahit gaano pa kalaki at kasigsig yung ginawa ni Josiah, hindi pa rin ito kayang tuluyang burahin yung mga kasalanan ng maraming henerasyon bago sa kanya. Yung mga ginawa niya parang na-delay lang yung parusa. Nagbigay ng kaunting panahon pero hindi nito napigilan yung consequences na darating pa rin. At dyan nagtatapos ang kwento natin pero nagiiwan ito sa atin ng isang tanong na maganda nating pag-isipan. Ano kaya ang kailangan para magkaroon ng tapang na ayusin ang isang napakalaking problema, lalo na kung hindi naman ikaw ang nagsimula nito? Isang bagay na pagninilayan, di ba? Hanggang sa susunod,